Mga kabisyon, good morning. Nandito po kami ngayon sa Heroes Ward, dito po sa Biluna, sa AAP Medical Center at dito po na lugar na ito kung saan ay dito kami nagyakapan ni former President Rodrigo Duterte at 9 years ago, 2016 po yon. At ngayon, ako na po yung magkakamusta. Ako na lang po yung magbisita dito sa kapwa ko sundalong may kapansanan, mga wounded. Kaya magpapakilala sila isa-isa. Oh, start Ako, kay ako nga pala si Corporal Albarico 887692. Nawandid po ako sa Maguindanao. Okay. Then ang tama ko sa balikat, dibdib, tsaka dalawang paa. Yun Bumihira. lang po. Maraming salamat po. Amen. Ganun yung tama. Buhay pa. Good morning. Ako nga pala si Technical Sergeant Jerwel C. Hippie, ito 8734, Infantry PA. Nawundid nga pala ako sa Maguindanao. Wasak yung talampakan ko, yun, putol yung paa ko. Sino kasama mo doon? Ang kasama ko doon nung nawundid ako si Second Lieutenant Hakuba pa siya noon. Si Hakuba ngayon, captain na. Siya po yung nakaapak ng IED. Ako po yung nakaapak ng IED sabay isang putok. So, 1 meter lang sa bomba. 1 meter. Yung bomba 1 sa harap meter namin. lang yung... Thank you. Ayan. Sige. So, 9 years bago kami magkita ulit. Pero hindi ako ko nga po nasabi. pala si Carlo Dilidisma, G20059. Ako po ay na-IED sa Basilan. Ang tama ko naman po ay sa kamay, wasak po yung dalawa. At may mga shrapnel din po ako sa katawan, kasama na po yung paa ko. Yun lang din po. Maraming salamat po. Amen. Yung mga warrior talaga ng mga... Bibigay mo sa kanya yung... Ako si Corporal Ronville Esporma. Tinamaan po ako sa tuhod. Encounter namin sa Batangas. Ito, wasak yung tuhod. Hindi pa 2 years nang hindi nakalakad. Sabi. Good morning po. Ako po si Private Bumakod, 986-635 Infantry Philippine Army. Encounter po sa Bicol na durog po yung buto. Yun lang po. Thank you po. Morning. Ako nga pala si Private Manaog 889202. Nawunded po sa Northern Samar po. Ano na? Ikaw, Minyaw. Ikaw, Minyaw. Ako naman si Kaglindon Minyo, nawundid ako nung June 3, 2022 hanggang ngayon, hindi pa ako nakarecover. Yung tama ko dito sa Mayita at kinabitan ako ng bypass. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakalakad ng maayos. Salamat sa Basilan area. So, mga kabisyon, ilan lang po kami na mga kasunduluhan po ninyo na natamaan dahil sa pagkikipaglaban sa ating bayan. The war is over for us, but the scar is still there. No? Hanggang ngayon, iniinda pa rin namin ang mga sugat na natamo po namin. But, sabi ko nga ay isang karangalan na masugatan para sa ating bayan. No? Mawala man kami dito sa serbisyo, ay kami naniniwala na ang mga sugat na natamo namin sa aming katawan, kapalit nito ay kapayapaan ng ating bayan. Kaya mga kasama, huwag niyong intindihin yung mga natamo ninyong kapansanan. Kapalit niyan ay isang karangalan at kapayapaan ng ating bayan. Kaya, so what kung na-wounded tayo? Ang importante dito, we did something for our country. We did something for our country. Sabi nga ni President Duterte na not all Filipinos are given the chance to die for his country. Kaya, blessed tayo. Sorte tayo na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagserbisyo sa bayan, mamatay para sa ating bayan. But, yung mga nauna na sa atin ay talagang yung ultimate sacrifice. Kaya, ako ay medyo yung napaluha sa mga kwento nila. So, yun po yung ano namin, ginampanan lang po namin ang aming tungkulin para sa ating bayan at nandito po ang inyong kasundaluhan. Masaya kami kahit na ito yung nangyari sa amin kasi kami naniniwala na ang mga natamo naming kapansanan sa aming katawan, kapalit nito ay kapayapaan ng ating bayan. Kaya, thank you for your service. Thank you. Maraming salamat sa inyo, ha. God bless sa inyo. At magpagaling kayo.
Hindi ko man kayo nakikita, pero nakikita ko yung kagandahan ng inyong puso na handang tumulong sa ating bayan. Salamat. Dito, sir. Magaling kayo, ha? Sir Juan. Sir. Okay. Yan. Wala lang. Kung may kailangan kayo na wheelchair, sabihin nyo lang, crutches, sisikapin natin mahanapan ng paraan na mabigyan kayo ng mga pangangailangan nyo dito ng mga wheelchairs, crutches, o mga devices. I-inform nyo lang ako. Okay? Sige, maraming salamat sa servisyo nyo, mga kasama.